Eto na yung Kalinan, yung pabahay. Alam ba ninyo yung pabahay? Yung pinagmamalaki nilang pabahay, alam ba ninyo na proyekto pa pala ni Inday Sara yun nung mayor siya? Putang ina, magnanakaw ka talaga, Bongbong Marcos. Pati ba naman yung credit project ng iba, kinukuha mo pa rin. Wala kang magawa sa sarili mo. Nagnanakaw ka ng project ng may project, walang hiya ka. Pinagmamalaki pa yan ng mga vlogger. Sabi nga ni Inday Sara, project ko yun eh. Project ko yun nung mayor pa ako eh. Tapos kinukuha niya. Bayaan mo na, sa kanya na yun. Wala naman akong pakialam sa credit. Alam naman ng mga tao sa Davao kung kanino yun eh. O optics man lang yun. Baka sakali maniwala ang taong bayan na tinutulungan niya Davao. Gago, wala kang ang pabahay sa Ilocos. Si probinsya mo na yan. Pupunta ka pa sa Davao para magbigay ka ng pabahay dun. Hindi ka naman kailangan ng mga taga Davao. Ulul ka. May gobyerno man sa Davao, maganda man ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao, mga programa ng mga taga Davao, ng mga Duterte sa Davao, pinakikinabangan man ng mga taga Davao. So pinapakita lang ni Bongbong kunyari may pabahay siya sa Davao para maniwala ang buong mundo. Gago, walang naniniwala sa iyo, wala kang pabahay sa Ilocos eh. Kahit nga patubig sa Ilocos, sa probinsya mo, wala eh. Bulok na bulok nga yung probinsya mo. Dalawa na kayo naging presidente dyan eh. Pero hanggang ngayon, wala, bulok pa rin yung probinsya mo. Sino maniniwala na project mo yung mga nandiyan dyan sa Davao? Wala ka namang ginawang project. Ang project mo lang naman, ubusin ng Bayang Pilipinas, Maharlika Investment Fund, Ibenta Ginto, PDIC, lahat yan. Yan lang project mo, pagpapahirap sa mga Pilipino. Pagmamahal ng presyo ng bilihin, pagdaas ng krimen, paggamit ng droga, di umano. Yan lahat ang ang credit na dapat kinukuha mo. Mantakin mo, hindi kayo nahihiya, hindi nyo proyekto, ninanakaw nyo. Tapos pinagmamalaki. Sabi ni Amy Marcos, 41 sa mga batas niya, yun ang sinabi ni Bongbong sa kanyang sona. Kapal na muka. Mantakin mo, inaaway mo yung ate mo, tapos yung mga ginagawa ng ate mo sa Senado, yun ang kinukuha mo, pinapangalanda ka mo sa tao na ginawa mo, 41 na batas ko yun eh. Sabi ni Amy Marcos, nakita niyo yung interview niya. Akin yun eh. Pero bayaan mo na, kapatid ko naman eh. Bayaan mo na, ano niya. Wala naniniwala sa kanya, wala maniniwala sa'yo. Lalo na, sinabi pa ni Inday Sara to, binisto pa siya. Na yung pabahay daw dun sa Davao, project niya pa pala yung kapal mo. May project naman, racket. Oo nga naman, may racket. Putya, nira-racket tayo, walang hiya yan, no? People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So, ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila. Tagal na yung project ni Inday Sara, pabahay sa Kalinan. Elementary pa ako, kapal na mukha. Alam mo ba dyan sa Kalinan, ang daming ginawa ni Pastor dyan. Eskwelahan, high school, naglagay si Pastor Apollo Kibuloy dyan para yung mga taga dyan sa Kalinan, lalong-lalo na dun sa bundok, sa Tamayong, hindi na bumaba para lang mag-aral. Nagpagawa siya ng mga doon, ng mga community doon sa Tamayong para maging maunlad yung Tamayong. Yung Tamayong na yun, napakahaba ng kalsada doon. Si Pastor Kibuloy ang nagpasimento noon. Dati lupa yun, mga magsasaka yung mga nandoon, yung mga prutas, hirap na hirap sila yung binaba. Dahil pinasimento ni Pastor yun, yung mga tao doon, na mga taga-bundok doon, lahat naging na may access na ng kalsada, may access na sa education, may access na sa tubig, may access na sa kuryente. Dahil yan sa tulong ni Pastor, maniwala kayo. Panis! Ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Number one ka pa rin sa mga survey. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Number one ka sa survey. Sabi ni Blackpink, pagpapakulay sana ako, baka ipanggas mo lang, wag na. Wag na, lamunin mo yan. Lamunin mo, sarilinin mo yung kayamanan mo, dali mo sa impyerno yan, bahala ka sa buhay mo. Pakulay. Sa'yo na yan. Baka naman utang na loob ko pa sa'yo yan. Blackpink. Lamunin mo. Ipambili mo ng Cytotec para hindi na dumami ang lahi mo. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or
elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense, Vice? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Kato na lang, number 1 ka sa survey karon. Naamoy pangutana lain. Ay, BP. Vice, Oo, katong kota gingon na ni siya. Marcos nga tutukan daw ang baha diri sa Davao City. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City. Kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Election mo, VP, sa Mulacan doon si General Torre as mayor sa Davao City. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Vice, any comment about sa campaign ni President Donald Trump to topple down ICC and possibly na mariresponse si FBR? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Number 1 ka sa presidential Okay. survey. Unsay may balita ana? Unsay Number may 1, value sa consistent ka nga balita number 1. ana? Diba? Sana Number 1 always. Survey lang Consistent para sa kay- VP. Survey, ingon Lagi, sila nga, unsaon survey naman. lang gano'n ha si Gani, survey ra gani na pati ako. Kung sa iyong reaction. Hindi ako maka-comment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira, at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number 1 ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo, pangalan mo. Ready na daw sa NBI, VP ang mga criminal case kasi yung director natin. Oh yes, nadunggan na mo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon nga dunay kaso nga bagong kaso nga i-file. Thank you po. Sure, ako lang kuha kay para Ganda talaga ni Inday. Mo pag ganyan ang ganyan.